Magandang hapon po sa ating lahat. Nandito po tayo ulit sa ating Grace Everyday Devotional Message. So bago po muli tayo mag-umpisa, tayo po ay mananalangin. Habaging Ama, maraming salamat sa habang ito, Lord. Tunay nga pong napakabuti mo, Lord. Salamat, Lord, sa pagkakataon na kami po, Lord God, ay nakakakinig ng iyong salita, nakakapag-aral, Lord God. We ask, Lord, your forgiveness for sins. Ano man po, Lord God, yung mga kasalanan, Lord, na nagiging dahilan kung para kami, Lord, ay makaranas, Lord God, ng iyong presensya, Lord. Kayo nga po, Lord, yung mag-alis nito. At ano man po, Lord God, yung mga na kasalanan namin, Lord, ikaw nga po, Lord God, yung magtanggal. Lord, we ask your Holy Spirit to guide us, Lord, as we study your word, Lord God, as we understand your parable, Jesus Christ. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So yun, magandang hapon po muli. So ngayong hapong ito, babalikan ko lamang po ang Matthew chapter 13. Doon po nag-umpisa ang ating series sa Parables of Jesus Christ. Kasi doon po nag-start magsalita yung ating Panginoon about sa parables. So, yung Matthew 13 po is consist of 8 parables. Pero madalas, ginagawang 7 lamang po. Hindi po napapansin yung pangwalong parable, which is the parable of the householder. Yun po yung pangwalong parable sa Matthew chapter 13. Madalas sinasama po ito sa last parable na the parable of the dragnet or lambat. Pero kung tutuusin po, iba pong chapter ito, although sobrang isip po, iba pong verse iba pong parable ito, although ito ay dalawang verse lang at madalas nasasama nga sa ibang parable. So, yun po. Bibigyan po natin ng diin, magamat maiksi lamang ito, nawa maunawaan po natin. So, katulad po ng sinabi ko, 8 po yung parable sa Matthew 13. Maaari pong makonsist ito or i-divide sa 3 section. So, babalikan ko lamang po yung mga nilesson nating parables dito po sa Matthew chapter 13. Yung pinakauna po is the parable of the sower, the parable of the wheat in tares, pangalawa, or tares, the parable of the mustard seed, and the parable of leaven. So, yun po yung first section. Second section naman po is the parable of hidden treasure, the parable of great pearl price, and the parable of the dragnet. And the last one is yung hindi po masyado natin nabibigyan ng pansin is the parable of the householder. So, bakit po nag-divide? Kasi po, kung titingnan po natin yung first 4 parable, ito po yung kung saan makikita natin paano si Satan nagtatry i-destroy yung church, yung faith, paano tayo ilihis dun sa kingdom of God. But the second one is paano naman pinapakita ng Diyos yung kanyang pagkilos sa church, paano niya pinapakilala sa atin yung kingdom niya. At yung pangatlo is yung ministry or duty po ng church. Kasi yung householder, maihahalin tulad po ito sa atin. So, bago po tayo mag-umpisa dyan, babasahin ko lang po na mabilis. Sa verse 51-52, after niya pong sabihin yung parable of the dragnet or fishing net, siningit po ni Jesus Christ in verse 51-52 ng Matthew 13. Do you understand all these things? Yes, they said, we do.
Then he added, every teacher of religious law who becomes a disciple in the kingdom of heaven is like a homeowner who brings from his storeroom new gems of truth as well as old. So, dito homeowner ang banggit. Sa iba, household holder. So, sabi ni Jesus Christ, yung every teacher of religious law is katulad ng isang homeowner or householder na kumukuha or nagdadala ng mga new gems at mga luma na gems mula sa storeroom o sa ano po mang sa yan basta siguro magsasample lang po tayo dito kasi sa iba kasi maaring tinutukoy ni sis religious leader at tinutukoy dito ni Jesus Christ is either scriba, katulad po ng sa Old Testament. Example mo dito is si Ezra. Siya po yung example of good scribe. Maging yung mga apostles din, sila yung tinutukoy dito na religious leaders. And tayo rin po na disciples of Jesus Christ. Tayo po rito yung mga tinutukoy na parang katulad ng homeowner o householder na when we teach or when we share the kingdom of God to others, hindi lamang po natin basta binabaliwala yung old. We bring both old and new gems, which is the Old and New Testament New Testament. Kasi yung nililesson po natin is buong Bible. Bagamat po ngayon, topic po natin is New Testament, which is about Jesus Christ. Paalala po lang po sa atin na hindi lamang po nakikita si Jesus Christ sa New Testament, makikita rin po siya sa Old Testament. In the beginning pa po ng mundo, sabi sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, and there was, God created the heaven sa pamamagitan ng light, which is, we take Jesus Christ or we consider Jesus Christ because siya naman po talaga ang light. So, we believe that Jesus Christ is nasa Old Testament. So, as a Christian, hindi lang mo po tayo dapat naniniwala sa New Testament, sa Old Testament din po tayo. So, yung gem dito na sinasabi, ito po ay maaring knowledge and wisdom from God. Knowledge sa salita niya, na kapag hinishare natin to sa iba, hindi lamang po tayo nakakapag-akay sa ating Panginoon, papunta sa ating Panginoon ng kaluluwa, hindi lamang tayo nagagamit, kundi nakikita rin po ng ating sinisharan kung gaano ka-importante yung knowledge, yung wisdom na nanggagaling po sa ating Diyos. Kaya nga hinalintulad po siya sa gems. Yung truth po, yung knowledge po ng truth is like a gem. So, ano po ba yung gems? Ito yung bato. Ito yung mga mamahaling bato, katulad ng diamond. Pero knowing Jesus Christ po is mas higit pa po siya sa magkaroon ka ng diamond or ng anuman pong bato na masasabi niyong mahal. So, yun naman po yung maiksi nating topic. So, katulad ng sinabi ko, yung householder, homeowner na sinasabi dito ay mga religious leaders dati. Tayo rin po ang tinutukoy dito ng mga Christians. Paano natin ginagawa yung duty natin as Christian sa kingdom ng ating Panginoon. At yung gems na tinutukoy dito is yung truth, yung knowledge,
yung gospel, yung word of God. Kasi kung iaakyat po natin, di ba, mga nakaraang araw, ang tinatopic po is yung kingdom of heaven is like a hidden treasure and the great pearl price. So, kino-compare po doon yung kingdom of heaven. So, pagdating sa baba, katulad dito sa ating verse ngayon na binabasa, sa parable nating tinatalakay is, truly, the truth, the knowledge about Jesus, about God, is a gems na dapat nating ingatan at the same time dapat rin ipinamamahagi sa iba. So, yun lamang po. Nawa na pagpala po tayo sa hapong ito. Tayo po muna ay mananalangin. Lord, salamat po sa hapong ito. Tunay nga pong napakabuti mo, Lord God. Salamat po, Lord, dahil hindi ka po nagbabago. Thank you. We believe you, Jesus, Lord, that you are with us, Lord. Wala pa po man ang mundong ito, Lord God. Hindi pa man po nag-umpisa yung time, Lord God, sa earth, Lord. You are Lord God, existing, Lord God. We thank you for your mercy to us. Salamat po, Lord God. We thank you, Lord, for your words sa hapong ito. Nawa, Lord, na pagpala po kami. I-bless nga po rin po, Lord, yung mga nakikinig, Lord God, at makita po nila, Lord God. Makita po nila, Lord, yung salita mo po, Lord, ay greater po, Lord God, sa mga material things in this world, maging sa mamahaling bato, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po and God bless.